Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga boss. At ngayon, pipilitin po natin sagutin ang mga katanungan nyo po ngayong gabi na to. Boss, okay po ba yung branding sa start? Yes, napaka-importante guys ng branding kasi yan ang magbibigay sa inyo ng control pagdating sa presyo at yan ang mag-isolate sa inyo sa price war. So pag may brand ka na kasi, ikaw yung matatandaan ng tao, ikaw yung maaalala nila for that specific item or specific services. So better na lalagyan natin ng branding. Lalagyan natin ng pangalan, lalagyan natin ng magandang logo, yung negosyo natin, kahit nag-uumpisa pa lang, branding na kagad. Kasi syempre as business owner, as entrepreneur, nangangarap tayo na balang araw mapalaki natin yung business natin. Yun yung dream natin. Kung nangangarap tayo ng ganun, umpisa pa lang gawin na natin ng tama, naka-branding na tayo. Iba kasi nineneglect nila yan eh. Kumbaga hindi nila binibigyan ng atensyon na pangalanan. Kumbaga complacent na lang sila na hanggang ganun na lang sila na stationary lang yung pwesto nila. Kumbaga karinderya, basta't may pangalan na lang, basta't may ganito na lang, yun na yun. Hindi, i-brand nyo po. Malay nyo balang araw lumaki yan. Malay nyo balang araw yung produktong binibenta nyo maging international product yan o yung services ninyo. Yun ang difference ni Jollibee, yun ang difference ni SM, yun ang difference ng mga malalaking establishment. Na-position nila yung negosyo nila sa isang napaka-established na brand. How to expand ang travel agency? Uy, good news! Nag-open up na ang ating economy pagdating sa pagbiyahe sa ibang bansa. No? May mga bansa pa rin na hindi tayo po pwedeng puntahan, pero dito sa Pilipinas, kung yun ang ino-offer ninyong services, napakaganda na hong pasukin yung negosyo na yan. Especially halos lahat po ng tao ngayon ay excited lumabas at excited mag-travel dahil unti-unti pa lang nag-o-open up ang ating economy. Paano ba natin i-expand ang travel agency business natin? Promotion, promotion, promotion. Importante malaman at maintindihan ng tao na bukas na ang inyong negosyo. Baka kasi mamaya yung pinaka-simplest thing sa negosyo hindi pa natin nagagawa, which is to make our friends, our relatives, our Facebook friends, our TikTok friends, and our YouTube friends, and our Instagram friends na meron tayong travel agency. So make them aware. Tapos, ang gagawin po ninyo dyan, create a content and collaborate with travel vloggers. Ulitin ko collaborate with travel vloggers. So po pwede ninyong bigyan sila ng magagandang discount sa inyong mga plane tickets and etc. para i-promote ang inyong travel agency. Pwede kayong makikollab sa kanila. Napakagandang opportunity ngayon yan, ang travel agency business, para at least yung mga tao naman na sa kabila po ng napakaraming stress ng mga nagdaang panahon, at least ngayon nakakalabas-labas na tayo. And I believe lahat tayo excited na rin lumabas. Collaborate with mga travel vloggers. Matutulungan ka ng mga vlogger kasi malalakas mag-promote yan. Kung ako po tatanungin ninyo advertising on social media or collaborate with travel vloggers, pipiliin ko yung mag-collaborate sa travel vloggers, bigyan ko sila ng mga special rate. Kasi yung viewers nila, niche po yan. Ibig sabihin, yung mga nanonood po ng mga travel vlogs, sila rin yung mahilig mag-travel. How to move up my construction business? Lagi ko pong ina-advise, marketing is everything pagdating po sa business. Make them aware. Yung iba takot na takot kayo mag-invest sa marketing. Bakit kayo natatakot mag-invest sa marketing? Yan ang pinaka-importante sa negosyo kasi yan ang magdadala ng customer sa inyo at yung customer ang magdadala ng pera sa inyo. Production and operation given yan. Mae-expand mo yan kung may pera ka at ang makakapagdala lang sa'yo ng pera is marketing. Pertaining to what you're asking about the construction business. More of ang ipakita mo is yung before and after. Napaka-effective po niyan sa social media. So, i-document po ninyo, i-video ninyo yung before and after ng mga gawa ninyo. Napaka-effective po niyan. Pwede po ninyong gawin yan video content na eventually kapo-post at kapo-post nyo po niyan, ma-monetize po yung social media account nyo. At once na monetize ka na sa social media platform, automatically si social media platform na ang magpo-promote sa'yo. Ganun po sa case namin. Hindi namin kailangan mag-advertise ng negosyo kasi kami ang ina-advertise ni Facebook dahil napapasukan kami ng advertisement. So, bakit at paano ba magiging ganon? You provide value. Ano yung value po pwede mong i-provide sa construction business? Content
na nakikita nila mga pamamaraan kung paano ka gumawa, kung paano mo pagandahin ang bahay. So nakaka-entertain yun. Paano mo pagandahin ang isang store, nakaka-entertain yun. So mahalaga na maintindihan natin that nowadays, social media age na po ngayon, you have to take a video, take a photo, document everything, and post lang po kayo ng post. Kaya may mag-view, kaya wala. Continuous posting lang. Consistency is the name of the game pagdating sa social media content creation. Hindi po lahat ng video namin nung nag-uumpisa kami is na-monetize na kagad kami. Napakahaba pong journey. Nung na-monetize kami, yun na po yan. Kumbaga, kusa na po kaming pre-promote ng platform. Paano mangyayari sa iyon? Kagaya ng ginawa namin, based on my own experience, consistency po. Boss, saan po ba ibabase branding? Logo, name, o specialty po? Ang branding po is kasama po yan. Kumbaga, totality po yan ng negosyo mo. Kaya yung logo po napaka-importante. It represents everything about your business. For example, si Jollibee, kaya siya gumamit ng pula na color kasi mas mabilis siyang makita at based on psychology, ang kulay pula na kulay is nakakagutom. Pangalawa, bakit bubuyog na nakangiti? It signifies happiness. So pag pumasok ka sa Jolly, masaya. B, nabubuyog, matatandaan mo na kagad yung store nila na kulay pula na may bubuyog. Matatandaan mo doon kung mapapansin mo sa branding nila. Kasama sa branding yung menu. Jolly, masaya. Chicken, may joy, masaya. Yum, masarap na burger. So lahat ng happiness na pwede mong idikit sa pagkain na pangalan, nilagay nila doon. Yum burger, chicken joy, masaya. Dinidikit nila yung branding nila doon sa logo nila. Total package po yan. So kailangan, kapag bubuo ka ng branding, may branding sa produkto, may branding sa name and logo, may branding sa store, dapat align yan. Dapat nakasync yan. Dapat may synergy. Yung kulay, dapat kung pula ginamit mo, pula rin dito. Kung ilan color palette ang ginamit mo, pula, white, and black. Example, pula, white, and black din ang laman ng store mo. Para may brand recognition. Pag nakita nila, ito yon. Kaya yung packaging maganda, pinag-aaralan din po. Yun yung total ng branding ng business. Pag natutunan nyo po yan, eventually, dahil may recall, madali kang matandaan ng tao, it attracts customer. Kasi bakit? Mabilis kanilang maaalala. Meron kang retention sa memory ng tao. Yun yung mahalaga sa branding. Boss, any advice sa mga networking? Ako ma-advise ko lang sa mga networker, sa mga humahataw, sa mga gumagrind, sa mga nagbebenta, sa mga nagpe-present, sa mga pumapower, sa mga open-minded. Ang maya advice ko lang po sa inyo is tuloy nyo po yung ginagawa nyo. Marangal po yan na hanap buhay. As long as yung kumpanya po na yan is legitimate, as long as yung kumpanya po na yan is working for several years na rin, hindi siya bukas sarang kumpanya, matinong kumpanya, tuloy nyo lang po yan. Stay motivated kasi hindi lang po basta yung networking ang sinalihan mo dyan, yung matututunan mo sa networking na po pwede mong mai-apply sa traditional business balang araw, na po pwede mong mai-apply sa sarili mong kumpanya balang araw. Of course, at the end of the day, tulay ang networking para magkaroon ka ng legitimate na business balang araw. Pero kung sobrang ginalingan mo sa networking, malay mo, yan na yung maging hanap buhay mo sa mahabang panahon. Focus on learning. Focus on developing. Focus on grind. Huwag na kayong makikinig dun sa mga negative voices sa paligid ninyo. Marami kasi talagang ayaw ng network marketing. Maaring sa network marketing, maraming negative. Pero ito yung sigurado ko. Maraming yumaman sa networking. At pangalawa, sigurado ko na dahil sa networking, nakapag-establish sila ng magandang negosyo na ngayon, marami ng branches, na sila na yung CEO, sila na yung founder, dahil may experience sila sa networking. Paano ma-overcome yung trial na parang na-burnout ka na sa ginagawa mo? Pag-usapan po natin yung salitang burnout. Maaring sa negosyo mo parang nagsasawa ka na rin. Ang tagal-tagal mo na dyan, pero parang walang growth, parang walang development, parang walang nangyayaring significant doon sa business mo. Sa networking, ang tagal-tagal mo nang humahataw, ang tagal-tagal mo nang nag-grind, ang dami mo nang kinausap na tao, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakukuha yung resulta na gusto mong makuha sa buhay mo. Sa pagtatrabaho, ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho, walang nangyayari, parang routinary cycle na lang ang nangyayari sa buhay mo, na para kang nakakulong na lang talaga sa rat race, na paulit-ulit na lang. So sa lahat ng industriya, sa lahat ng gagawin natin, pwede tayong ma-burnout, pwede tayong magsawa, pwede nating hintuan, pwede tayong magpalit ng gagawin natin kasi naumay na tayo. Nature po ng tao yung nauumay. Nature ng tao yung mababurnout ka. Nature ng tao yung mapapagod ka. Kung nakakaramdam ka na ng burnout ngayon, do not be emotional because yung pagiging burnout po, it is emotion na po pwede pong kumain sa sarili natin. Kung
magbabase sa emosyon yung magiging desisyon po natin, definitely magkakaroon po tayo ng maling decision making sa buhay po natin. So, what am I suggesting? Ang sinasuggest ko po is, number one, kung nababurnout ka, pahinga ka muna. Isang araw, 2 araw, mag-set ka sa sarili mo. Magpahinga ka. As in, totally stop. Sa lahat na nakakaramdam ng burnout, whether sa business yan, whether sa trabaho yan, take a break. 1 to 2 days. Mag-isip ka muna. Hinto ka lang, mag-assess ka muna. Hinto ka lang, tapos mag-assess ka muna. Pahinga ka, ramdamin mo sa puso mo, ramdamin mo sa isip mo kung gusto mo pa bang ituloy yung ginagawa mo. Hanapin mo yung why. Bakit mo ba siya itutuloy gawin? Bakit ka pa ba mag-i-stay dyan sa company na yan? Bakit mo ba itutuloy yung negosyo na yan? At pagka ginawa mo yon, ano yung pros and cons sa buhay mo? Long term and short term. Kasi sa lahat ng desisyon natin, may pros and cons. We have to identify it. Hindi po pwedeng presumption lang. Maraming tao ang nagfe-fail kasi feeling nila, naku, hindi na sa akin bagay to, hinto na ako. Hindi ganon. Pag-isipan mo muna. Be smart. Do not be emotional. Hinto ka lang. I-dissect mo lahat. Bakit ka na burnout? Yun ang unang tanong. Bakit ba ako na burnout? Kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Nalaman mo na-identify mo na bakit ka na burnout. Ngayon, maglagay ka ng pros and cons. Kapag ka huminto ako, ano ang mangyayari? Pros and cons. Kapag ka itinuloy ko to, pros and cons. Doon mo makikita in detail kung ano yung next step na gagawin mo sa buhay mo. Doon magkakaroon ka ng clarity. Sa buhay, napaka-importante ng may linaw yung kaisipan natin. Hindi po pwedeng mabubuhay lang tayo lagi sa presumption. Same goes with doon sa mga malaking desisyon sa buhay natin. You will always be based on facts and data than based on your emotion. So, doon lang. Kasi lahat naman mababurnout ka eh. Nag-aaral ka, minsan nakaka-burnout. Trabaho ka, makaka-burnout. O, stop for a while. Stop and think. Yun lang po yan. Pag napagmuni-muni mo, napag-isip-isip mo, logical thinking yung gumana sa'yo, doon ka makakapag-come up ng napakagandang desisyon at tamang desisyon sa buhay mo. Kasi pagkakamali ko ho yan. Yan ho ang malaking pagkakamali ko sa buhay ko. Marami po akong dinesisyonan sa buhay ko na nag-base ako sa emotion. Hindi ako nag-base sa facts and sa data. So, ano nangyari? Eh, di nag-fail ako. So, ako po ang isa sa pinakamarami sigurong failure sa business. Proud ako doon kasi nalampasan ko lahat ng failure ko. And that is the reason why kung sino ako ngayon. Basta tandaan ninyo, kahit ano man ang magiging desisyon nyo sa buhay, you make sure that at the end of the day, there will be no regret. Yung wala kayong pagsisisihan. Ganun po ang buhay. Huwag ho kayo magdidesisyon tapos balang araw pagsisisihan mo. Dapat ang desisyon natin firm at hindi natin siya pagsisisihan balang araw. Paano ka makakapagdesisyon na hindi mo pagsisisihan balang araw? You will be based on facts and data. Maraming salamat mga boss and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.